May isang binata na nasarhan sa isang madilim na pinto, maaaring pinaglaruan ng kanyang mga kasama, at naiwanan siya sa loob ng pinto at ito'y madilim. At sa kanyang pananatili roon ng mahabang mga oras, siya'y nawalan ng pag-asa. Natakot na siya dahil takot siya sa dilim at talagang nawawalan siya ng pag-asa, parang napakatagal yung pananatili niya sa dilim. At sa kanyang kalagayan, may napansin siyang nakapa sa kanyang bulsa na susi. Kaya ang ginawa niya, sinubukan niya na itong susi, baka ito ang maging pagbukas ng pinto. At kanyang sinubukan nga ang susi at biglang bumukas ang pinto, lumabas yung liwanag mula sa labas at nagkaroon siya ng pag-asa sa kanyang naging kalagayan. Kaminsan, ganyan tayo sa ating buhay, nakukulong tayo sa madilim na silid ng kawalang pag-asa. Subalit, ang Diyos natin ay nagbigay ng susi upang buksan natin ang pintuan ng pag-asa. At ang susi niyan ay ang panalangin. Kaya inaiyaho kayong buksan natin ang ating banal na kasulatan, Psalms 86 verse 5. At ito ay pinamagatan ko ang susi sa pintuan ng biyaya. Ganito ang sabi: sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at handang magpatawad at sa gana sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Ang susi sa pintuan ng biyaya. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat hindi nyo kami iniiwan sa madilim na silid ng buhay ng problema, kundi binigyan nyo kami ng susi sa pintuan ng iyong biyaya. Nawa nga po, mangusap kayo ngayong gabi sa amin upang mapagtibay namin, mapagyaman namin ang susing ito na ipinagkaloob ninyo at higit pa naming makilala kayo sa inyong pong biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nakaraan po ating pinag-aralan, maraming mga talata tayong binuksan na pinatunayan na ang Diyos ay naghahangad na tayo manalangin sa Kanya na ginagamit ang Kanyang salita. Ginagamit natin ang Kanyang salita, ibinabalik natin sa Kanya ang Kanyang mga pangako, sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi tumatalikod sa Kanyang pangako. Gaya ng sinabi sa nakaraan, Isaiah 43 verse 26, ang sabi ng Panginoon, ilagay ninyo ako sa inyong alaala. At ang alaalang ito ay ang Kanyang mga salita. Natutuwa ang mga tao ng Diyos manalangin kapag pinangahawakan ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, katotohanan at Kanyang pangako. Gaya ng sinabi sa 119 verse 170, ganito ang pagkakasabi: sa harapan mo ang aking panalangin ay dumating nawa. Iligtas mo ko ayon sa iyong salita. Dito ang salmista, ang kanyang prayer ay batay sa salita ng Panginoon at doon siya humingi ng kaligtasan sa kanyang kalagayan. At ang Panginoon natin, Jesucristo, sa bagong tipan, siya mismo ang nagsasabi sa John 15 verse 17 o verse 7 to 8, ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anuman inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. May katiyakan tayo sa kasagutan ng ating panalangin kung nananatili tayo sa Kanyang salita at hingin natin batay sa Kanyang salita. At ang sabi niya sa verse 8, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Sa ganitong daw paraan,
na tayo manatili sa salita ng Panginoon at yun ang gamitin nating panalangin, nalulugod ang Ama sa ating dalangin. So anong layunin natin sa panalangin? Actually, matagal na tayong panahon talaga na nanalangin, pero sa biyaya ng Panginoon, ngayon lang tayo tinuturuan at binubuksan kung ano yung kalugod-lugod sa Kanya na panalangin. So ang layunin natin ngayong gabi sa prayer na ito, na sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan o ating gagamiting prayer ay makikilala natin ang Kanyang persona. Sa bawat talata, makikita natin kung sino si Kristo, sino ang Diyos, ano ang Kanyang persona doon, ang Kanyang pagkatao. Sa Kanyang mga salita ay nagpapakilala siya. Kaya nga kung ano yung pakilala niya sa Kanyang salita, yun ang ating gamitin na foundation natin sa ating panalangin. At dito, layunin pangalawa, ay may tama ang ating motibasyon pagdating sa panalangin. Manalangin tayo hindi dahil sa kailangan, kundi upang mataas ang pangalan ng Diyos kapag ginagamit natin ang Kanyang salita. At hindi lang yon, maranasan din natin ang kahandaan ng Diyos, ang Kanyang availability na magpala sa atin, na mapalaya tayo sa bigat ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-amin natin sa Kanya, sapagkat kadalasan sa talata ng Kanyang salita ay mayroong pagtutuwid. Kaya dito sa ating teksto ngayong gabi, titignan natin ang tatlong susi ng katotohanan tungkol sa ating Ama na dapat malaman sa ating panalangin. Ano yung susi na ito? Unang-unang susi ay ang susi ng Kanyang kalikasan. Yung nature ng God, He is good, siya'y mabuti. Ang sabi sa ating teksto, verse 5, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti. Na sa ating panalangin, pinangahawakan natin, kaya tayo nananawagan sa Kanya, batay sa Kanyang salita, dahil siya isang mabuti. Ang kabutihan natin ay hindi po matibay. Tanging Diyos lang ang mabuti. Isang mayaman lumapit kay Jesus Christ, ang sabi niya, mabuting guro. Ang sabi ng Panginoon, bakit mo ko tinawag na guro? Tanging Diyos lang ang mabuti. Ibig sabihin, kinikilala mo kong Diyos dahil tinawag mo akong mabuti. So, pag sinabing mabuti, maging tapat tayo sa ating panalangin. Huwag na natin siyang pagandahin yung ating salita. Maging tapat tayo sa ating hiningi sapagkat siya ay mabuti at hindi magbabago ang kanyang pagkamabuti. Mabuting Diyos siya sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon, laging mabuti ang Diyos. At ang ating panalangin ngayon, nakabatay doon sa Kanyang salita na siya'y mabuti. Kaya nga kung mananalangin tayo, panghawakan natin ang Kanyang kabutihan. So anong aral dito? Sa panalangin, huwag mag-atubiling magsabi ng totoo dahil ang kinakausap mo ay mabuti. Ngayon kapag ginagamit natin ang salita ng Diyos, nakatityak tayo sa ating dalangin kaysa roon sa ating gawa-gawa na panalangin. Kadalasan talaga nag-iimbento tayo ng panalangin. Batay doon sa konteksto ng pagkakalam natin who God is at maging sa ating sariling kalagayan. Pero kung gagamitin natin ang Kanyang salita, nahingin natin ang Kanyang kalooban sa ating problema, eh alam natin, wala tayo sa dilim, kundi nasa liwanag tayo. Ikalawa, ang susi ng Kanyang saloobin na siya'y mapagpatawad. Verse 5 again, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad. Sa ating panalangin, na itataas natin, nakikilala natin kung sino ang Diyos batay sa ating problema. Kaya nga kung tayo po ay madalangin, humingi tayo ng kapatawaran, sasabihin natin, Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo, batay sa iyong salita.
na kayo po ay mapagpatawad. So hindi tayo nag-iimbento o gumagawa lang kung ano yung gusto nating sabihin. Pinangahawakan natin ang kanyang salita. Kilalanin natin siya ay mabuti at mapagpatawad. Ibig sabihin ng mapagpatawad, hindi napipilitan ang Diyos. Siya ay punong-puno ng kahabagan. Siya ay mapagpatawad. Sa wikang Hebreyo, yung hindi napipilitan ng kahulugan ito, sabik o handa siyang magpatawad ang ating Panginoon. Kaya pag ginamit natin ang kanyang salita sa ating prayer, alam natin, pinangawakan natin yung kanyang katangian na siya isang mapagpatawad. Hinihintay niya ang ating confession. Di ba ang sabi sa 1 John 1:9? Kung ating ipapahayag ang ating kasalanan, mga kasalanan, siya'y banal at tapat na magpapatawad. So ano ang tinuturo nito sa atin? Huwag nating hayaang ilayo tayo sa nakaraan nating kamalian sa Diyos. Ihingi natin ang kapatawaran. Kung mayroon man tayo ipagpipray na isang tao na nasa kasalanan, gamitin natin, Panginoon, kayo po ay isang mabuti at mapagpatawad na Diyos. Kaya hinihiling namin batay sa iyo pong salita, patawarin niyo po ang ganitong tao. Kaya ang pambura ng Panginoon sa kasalanan ay malaki kaysa sa ating kamalian. So yun ang pangalawang susi. Ikatlong susi ay ang susi ng kanyang kahabagan. Siya'y mapagpala. Pag sinabing kahabagan, punong-puno siya, para siyang isang tangke na kailanman ay hindi nauubos. Kahit maraming kumukuha, hindi naubos. Ang sabi sa ating teksto, sapagat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad, sagana sa tapat na pag-ibig. Yung tapat na pag-ibig dyan, sa ibang salin ay tapat ng kagandahang loob. Bukas na bukas, nagbibigay talaga ng kanyang kagandahang loob. Tapat na pag-ibig, saan? Sa lahat ng sayo ay tumatawag. So tumatawag batay sa kanyang katangian na ipinapakilala dito sa talata. So, kilalanin natin siya na siya ay sagana sa tapat na kagandahang loob. Kagandahang loob ng Diyos ay hindi natutuyo. Lagi itong umaawas. Para itong isang balon na kahit napakaraming tao ang sumasalok, hindi ito nababawasan. Laging puno. So hindi tayo mauubusan. Kaya anuman ang kahilingan natin, hilingin natin batay sa kanyang salita na ating nakita kung sino siya. So anong aral dito? Walang limitasyon ang tulong na maibibigay ng Diyos sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Di ba napakasarap na tayo tumatawag sa Kanya o nananalangin batay sa Kanyang salita kaysa roon sa batay kung ano yung lumalabas sa isip natin. Bagamat, maganda naman dahil kinikilala natin ng Diyos. Kaso lang, wala tayong sabog-sabog kung saan-saan. Now, hindi ko sinasabi, every time mag-pray natin, gamitin natin palagi ang verse. No. Mag-pray tayo spontaneously mula sa ating puso, pero dapat mayroon din tayong pinangawakang salita ng Diyos upang nakatyak tayo walang sa kadiliman, kundi may susi tayo sa pintuan ng kanyang biyaya. Kaya ang ating application ngayon, practical application, paano natin ipanalangin itong Psalms 86 verse 5? Paano natin i-apply ito sa ating panalangin? Napakarami nating concern. Pero sa concern natin, gaano man karami, kung gamitin natin yung tatlong susi na ito, na siya'y mabuti, siya'y mapagpatawad, at sagana sa kagandahang loob, kulang pa yung ating needs kung gagamitin natin ito.
So sa paggamit natin sa salita ng Diyos na batay sa panalangin, ay kinikilala natin, number one, sa ating prayer, kinikilala natin ang kanyang kabutihan. Sapagkat yun ang sinabi. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti. Kaya kung mananalangin tayo, sasabihin natin, Panginoon, sinasamba kita dahil ikaw ay mabuti. Walang ibang mabuti. Sa kabila ng aking sitwasyon, marami akong problema, may karamdaman ako, hirap kami sa pera, mga kapatid, sasabihin natin, Lord, mas pinili ko ang magtiwala sa iyong kabutihan kaysa sa aking magagawa. So kinikilala natin ang kanyang kabutihan. Ikalawa, kinikilala natin ang kanyang pagpapatawad. Lahat tayo may pagkakamali. Lord, sinabi niyo, kayo po ay mabuti at magpapatawad. Kaya naman, salamat po, may katiyakan ako ngayong gabi o may katiyakan kami na iyong palatawarin itong mga taong ito na amin pong idadalangin sa iyo ngayong gabi. At ikatlo, kinikilala natin hindi lamang ang kanyang kabutihan at pagpapatawad, kundi ang kanyang kasaganaan sa biyaya. Lord, kapos ako. May sakit yung anak ko sa ibang bansa. May problema ang aking nanay. Alam kong sagana kayo sa kabutihang kagandahang loob. Nawa, pagpalain po ninyo ang dalangin ko. Di ba mas maganda? Kaysa nung manalangin tayo kung ano yung pumapasok lang sa isip natin. Mayroon tayong sistematikong paraan ng panalangin. Ang sabi nga ng Panginoon, ilagay mo sa aking alaala. Ilagay mo sa iyong alaala ang aking salita. Kaya ngayong gabi, ang panalangin ay hindi formalidad. Basta tumayo ka, manalangin ka, hindi ganon. Kundi isang pribilehiyo na tayo'y nakakalapit sa Kanya dahil pinangahawakan natin ang Kanyang salita. Nakakalapit tayo sa Diyos dahil sa panalangin ng Kanyang salita. Sabi nga sa Psalms 86 verse 5, ito'y nagpapatunay na ang Diyos ay hindi po malupit na Diyos. Siya'y isang mabuti, mapagpatawad, at sagana sa kagandahang loob. Kaya sa tuwing tatawag ka sa Panginoon, panghawakan mo ang kanyang pangako sa kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat isang bagay, Lord, na kami po'y magkaroon ng pribilehiyo ng pananalangin. Ito'y kaloob ninyong susi sa amin. Ngunit kayo po ang pinto. Kailangan naming ang susing ito'y gamitin namin sa pintuan ng inyong biyaya sapagkat diyan po magmumula ang lahat ng aming pangangailangan. So pagpalain po ninyo kami, Panginoon, ngayong gabi sa aming pong pulong panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.